Pag binigyan mo sa DPWH yan, iba na naman itsura Patay na niya, naman no? tayo riyan, di ba? Eh magkano nga ginamit doon sa Senate building eh? Yung ano nga, yung immigration building, 10 years in the making, ang kasya lang sa driveway, Wigo. Patras pa yun, patras. Mga kababayan ay wala nang ginawa kung hindi ipahamak ang Pilipinas. Ang sindikatong bangag walang ginawa kung hindi makipagsabuatan sa Bureau of Customs. What's up mga kababayan, page trending here. Dito sa video natin ngayon ay ating panoorin si Madam Maharlika. Nakakaya na nga ang ating presidente sa mga pinanggagawa niya sa loob ng bansa. Dinagdagan niya pa mga kababayan dito sa labas ng bansa na kung saan headline na naman no, ang kanyang pangalan sa pagiging kabahagi di umano ng pagiging sindikato nito sa transshipment scam nila Michael Mann. Ako naman po, nawika ni Madam Maharlika headline di umano ngayon itong si Marcos no sa pagkukuntsaba niya na manghimasok ng Chinese products dito sa Amerika na pinagbabawal nga nitong si Trump. Grabe. Basta may pera lang no, may kickback dito sa gawain papalag naman itong mga bangag. Pero bagong lahat huwag niyo po sana kalimutan mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga no, mga kababayan, bago tayo dumako dito sa video ay ating pasadahan muna itong winika ni Boying Remulla na wala daw di umano maasahan dito sa DPWH na kung saan kapag di umanong DPWH ang may gawa, panigurado agad masisira. Kung kaya naman di ko na patatagalin pa, ito na ang buong video. Kaya PPP yan, pag binigyan mo sa DPWH yan, iba na naman itsura Patay niya, na naman no? tayo riyan, di ba? Eh magkano nga ginamit doon sa Senate building eh? Yung ano nga, yung immigration building, 10 years in the making, ang kasya lang sa driveway, Wigo. Patras pa yun, patras. Ha? Patras. Patras pa. Oo. 10 years in the making. 10 years in the making yun. Hindi, nakakalungkot, no? In-accept yun na ba? Hindi, tsaka, Accepted na ba yun? Hindi pa, di ba hindi, in-accept? nasa DOJ yan Pero, di ba, isipin mo naman yun. Di ba di ba mas 10 years in the making and more than 8 billion. ang ginagawa Spent. 8 billion? Oo. Yung building na yun? Yung kapitbahay niya, pinagbibili ngayon, 3 billion lang. Mas maganda pa. Maganda pa, mas malaki, mas maraming modern, maraming kompleto. maraming Ay, buildings nako. na Sobrang tinayo. corruption. Maraming Sobra, buildings na no? tinayo ngayon na Kalahati, pwede. no? Kalahati. Napunta sa Mapagalitan ko driveway. yung mga engineer dyan. Hindi, maraming buildings Yung na SOJ tinayo. pa ako. Noon Senator na Maraming buildings na tinayo na Oo. pwedeng yun na lang ang bilhin. Pwede ba yun? Under procurement? ginagawa Parang nga para nagkakaproblema ka pag yun ang Ang ginawa sabi mo ko nga kay Melvin Matibag, huwag nyo na ituloy yung building ng NBI. Bumili na lang kayo ng building. ng May glut building. ngayon. Mga existing. Oo. Marami sa EDSA, Ang nakikita ko. pangit ng lalabas dyan. Ang dami. Ang tanong kasi dito, Ombudsman, doon sa procurement law kasi, ang daming magiging problema kasi pag procurement mo built up na. Medyo parang kailangan gawa ng batas na Pero ano may yan, proseso. Pwede pero naman. we have to take a cue Yes. from the quality of work that happens with government projects. Again, So, ibig sabihin mo, boss, talagang huwag na tayo umasa sa DP. Kaya ngayon, as it is right now, wala tayong maasahan sa Wala DP. na. Wala. Bumili na Ito, lang tayo. yung binuntahan namin sa Cebu. Flood Ayan, control ako, yan grabe, Cebu. flood control. Oh, Ngayon, meron dyang master plan sa ilog. master plan to, meron. May master plan yan. Ang ilog kasi dyan, originally, 63 meters. Ang talaga ano niya, ang wide, lapad niya, wide, lapad niya, wide. 63 meters. 63 meters. Ang ugali kasi ng mga Pilipino, pagka summer, siyempre, konti lang ang tubig. Yes, but take over in Nag-encroach yung tao sa ilog. I-reclaim. Parang tagig. Ay pa siyan, sindikato naman ng barangay captain niya, pinapayagan ng barangay captain, naniningil. Basta sila ang bahala. Kamag-anak nila, patitirahin nila ron. So, nagiging So, anong nangyari? village. Dumarating yung punto, pag summer, ang lapad ng ilog, 10 meters lang. Oh? Oh. Ganun kalala? Siyempre, kasi tuyo-tuyo Very dry, di ba? So, walang tubig yan. Kinitirahan na ng tao yan. So, may gumawa ng master plan. Yung master plan, sinasabi nga, 63 yan. Okay. Dapat laparan talaga yan. Yan nasa master plan. Nung ginawa yung flood control, hindi sinunod ng DPWH. Kahit may master plan. Oh. Anong Yung ginawa flood ngayon? control, 25 meters na lang. Hindi nga. 25 meters na lang yung lapad. Ay, edi, automatic meron ng... Hindi kaya 63 meters ang original lapad niyan. Oo. Kasi pag bumabaha at merong talaga occasional big rains, kaya. Kaya. kayang dalhin lahat yan.
doon sa 63 meters. Carriageway Kaya niya. naging 25 Parang meters. yun ang spillway. May Yun ang ano, spillway nila. 2/3, ano wala? Hindi, 2/3 ang nawala. Naku, laki. At yung 2/3 na yun, magsisiksikan village talaga. na ngayon. Tinitirahan na ng mga tao yan. Yun ang problema. Kaya nga yung mga barangay captains, dapat yan sila ang liable. Pag may tumira na informal settlers sa tabi ng tubig, Kaya nga, should hold them Ombudsman, liable. Yung easement nga, hindi nga nila naayos na nga yung easement. babalik na naman tayo dun sa certainty of punishment eh. O case in point, DBI building. Hindi ba, in-appoint ng DOJ ba o sino man yung DP as PMO, as Project Management Office. Ang trabaho mo, dapat bantayan mo yan eh. Tapos naging ganyan, hindi ikaw, dapat masakote ka. Kaya nga, i-compare mo ngayon yung mga buildings na pinagbibili Kaysa yan. kaysa sa mga paggagawa natin. Ng gobyerno. Hindi kayang gawin ng gobyerno yung quality na. Ganong gaganda. Hindi. Mas, at mura pa. Mura pa. In the long term, Tsaka parang ang mura ganda. pa. Maganda Ang ganda pa. Pabayan, alam niyo naman 'di ba na mas malaki yung pataw na tariff ng Amerika sa China or sa China. Alright, mamaya, siguro i-discuss muna natin kung saan nagsimula ito. Tinignan natin dito sa documents, okay, kung magkano ba, bago tayo magtuloy-tuloy, ang pinapataw na tariff ng Amerika sa China sa kanilang mga export products. Alright? Or export goods. So, based dito sa document na nakita natin, this is very current. Okay? It depends sa product. So, nagsa-start sa 7 plus 7.5% to 100%. Alright? Merong 25%. Hindi natin discuss ng detail by detail kasi hindi naman din natin matandaan yon. Basta doon na lang yung juice or yung substance na pinag-uusapan natin na mataas talaga yung pinapataw ng Amerika sa China. Halos lahat dito made in China, alam nyo yan. Okay? Then, recently, di ba, tayo ay nagkaroon noong July 24, ay binigyan tayo ng, ang Pilipinas ay pinatawan dahil sabi ng Amerika ay ang Pilipinas ay nasasangkot sa mga forced labor, di ba? O yung mga underpaid na gumagawa, tagalakay mo natin yung mukha ko, mga underpaid na mga manggagawa. Saya, dinagdagan na naman tayo ng 12.5%. Okay? So ano yung, bakit may ganitong nirelease ang Amerika? Or ang Lolo Trump? Of course, approve yan ng, hindi naman magre-release ang White House. Wait a minute, mga kababayan. Dali lang. Okay. Hindi naman magre-release ang gobyerno ng Amerika nang wala silang grounds or basis o walang snitch o nagkwento, ganyan. So dito, pinapakita ko sa inyong statement ng White House, pumunta tayo sa number 9. Okay, let's go to number 9. Alright, let's go to page 9 rather. Page 9. Okay, dyan nabanggit ang Pilipinas. Here we go. I think this one, right? This one. Okay. So dyan, sa tier 3, sinasabi dyan na ang mga maliliit o mga oportunistang, okay, Chinese targets. These are smaller economies with lower absolute illegal shipment volumes but specific weak link advantages, including low-cost labor-free zones, port borders access, bonded housing, asan na yun? Okay? So anyway, itong babasahin natin. Alright. Tier 3, no? Alright, ito. Ayan pala. So dyan, small opportunistic Chinese group, Chinese targets rather. So dito, okay, pinangalanan ang Pilipinas. Alright? Anong sinasabi dyan, mga kababayan, ng gobyerno ng Amerika? Yung senior advisor ni Trump, na si Peter Navarro, ang sinasabi dyan, okay, na sangkot ang Pilipinas, ang Bangag Administration, sa pinamagatang The Great Transshipment Scam. Okay? Yan documents na pinapakita ko sa inyo from the White House website, mga palangga, yan ang sinasabi na
ang Pilipinas ay nakikipagsabuatan, allegedly, but dyan, kinumpara, wala namang allegedly, no? Sabi ni Peter Navarro ng White House, o ng advisor ni Trump, na ang Pilipinas ay sangkot. Okay? Sangkot dito sa pakikipagsabuatan daw sa China. Naku Ngayon, po. ang question natin, mga kapalangga, sino kaya ang mga nakipagsabuatan sa China? Teka, tanggalin natin. Naalala ninyo? Yung pag-upo pa lang ni Bangag, in-appoint niya yung 3 Chinese na special envoy. Si Benito Techico, si Michael Ma na walang black and white, meaning walang documents na in-appoint niya. Then si Maynard Ngo na later tinanggal nila or na-expire na daw yung whatever appointment, chucho. So, ang sistema pala ng ginagawa ng mga malalaking Chinese exporter, okay? Ang ginagawa nila ay nakikipagsabuatan sila sa mga third countries, okay? Meaning, kasama nga ang Pilipinas dyan na pinangalanan ng White House. Ang tanong ko sa inyo, magagawa ba ng mga negosyante, okay, mga Chinese businessmen, okay, na makipagsabuatan sa Pilipinas kung walang basbas ng Bangag administration? I don't think so. Pero bago tayo magtuloy, hinahanap ko lang yung 3 dati na pinakita ko sa inyo, si Techico. Meron tayong video nun eh. Kaya sabi ko sa inyo, sindikato taga tong gobyernong ito. Where is that? Techico. I think this one. Ito. Ito si Michael Ma. Oh, hi. You guys are great. Thanks for the support. Okay, thank you very much. Sama-sama tayo. Babago muli. Sama-sama tayong magnanakaw muli. Okay, isa yan sa in-appoint. Okay, where's that other video na pinakita natin before? 3 sila nasa Chinese embassy sila. But so much. Okay, so much. Okay, anyway. Okay na yan. Basta importante nandiyan si Michael Ma. Alright? Na pinakita natin sa inyo in the past. Okay. Ano yung sistema ng ginagawa na pagninegosyo o mga transshipment, mga kababayan, na ginagawa o mga exporters na Chinese? Ano? Mahuhuli ba ang Pilipinas? Not Pilipinas actually. Yung mga tiwali sa pakikipagsabuatan dito ng Bangag administration, dito sa tinawag ng Amerika, the Great Transshipment Scam. Kasi mga sindikato talaga sila. Diba? Sobrang sindikato sila. Kaya dyan sa page 11 na pinakita ko kanina, mga kababayan, okay? Talagang, sabi ko nga, ang Pilipinas, alam naman natin na marami talaga, not ang Pilipinas, ang mga tiwali sa Pilipinas ay talagang sobrang maraming sindikato na gumagalaw. Alright? Kasi kung napansin kong ulinigan ninyo, ang President Trump, talagang very, una niya yan eh. Una niya yung ipinaglalaban yung agenda na dapat, yung mga pumapasok na mga produkto sa Amerika, especially sa China, ay talagang pinapatawan ng bonggang-bonggang taxes kasi nga naman napapatay yung mga small businesses sa Amerika. Alright? Ang sinasabi dyan ni Papa Trump o ni Lolo Trump, gusto niyang protektahan yung American manufacturing, American workers, American businesses, laban sa mga sindikato o sa mga unfair trading practices. Yun ang sinasabi yan. So yung binabanggit kong Peter Navarro, isang magaling yan na advisor ni Papa Trump, ekonomista, di ba? At senior advisor talaga siya. Kaya ngayon, naulinigan niya, may nag-snitch siguro na ito, ang China exporters ay nakikipagsabuatan sa Pilipinas. Not only sa Pilipinas, meron pa dyan, Bangladesh, Laos, ano ba yung mga lugar na binanggit siya kanina. But ganun pa man, so, ang sabi ng White House, okay, ang mga produkto na nanggagaling daw sa sa Amerika ay dinadala muna sa Pilipinas para i-repackage, i-relabel. Ano pang ginagawa nila? Binabago yung mga paperworks, okay, na binapalitan nila na nag-originate yung particular na product na ito sa Pilipinas. Then, saka daw nila ipapasok dito sa Amerika, mga palangga. Diba? So, yung mga produkto ng China
let's say for example, na supposedly ang taxes is 50%. Yung ini-export nilang produkto, whatever that product is, mga kababayan. Di ba, nabasa nyo kanina, binasa ko sa inyo kanina, ang pinapataw na tariff sa China is like from 7.5 to 100%. Meaning, kung 1 million yung halaga ng produkto nila, 1 million din. So times 2, right? Yun ang pinakamataas. So ang ginagawa daw, okay, ayon sa White House article na yan, or statement, yung mga exporters ay pinapasok muna sa Pilipinas. Ngayon ang question ko sa inyo, sino ba ang sindikato sa Pilipinas? Hindi ba ang bangag? Makakapasok ba sa Bureau of Customs? Sige nga, question. Makakapasok ba sa Bureau of Customs ang mga produkto ng China para i-relabel, palitan yung mga documentation, mga sticker, yung about the products and everything, tapos sasabihin nila, this is from the Philippines, or from Laos, from Cambodia, from Bangladesh, chuchuchung, ganyan. But nakasulat dyan sa page 9, ang ating bansang Pilipinas. So, yari na naman tayo. Okay? Ayan na, page 9 ba ito? Okay. Yari na naman tayo kasi, bakit tayo yari? Ayan na, ayan ang mga pangalan ng mga bansa na ginagamit daw, di umano, ng China o mga exporters sa China. Ayan, Philippines, Singapore, Sri Lanka, chuchuchuchu. Alright, yan ang mga ginagamit. Ay, ba't nawawala? Nawawala ako. Yeah? Okay, here we go. Okay. Mga kababayan, kaninong magkakaroon ng epekto yan? Okay? Kunwari, nahuli tayo. Ay, hindi, nahuli sila. Yung mga kawatan, di ba? Nahuli sila na, pinapayagan nila yung China pala, nag-change ng ganyan, ng kanilang mga shipment, instead of 50% ang tariff na dapat ipapataw sa kanila, naging 12% na lang. So for sure, instead of siguro nakipagsabuatan itong mga bangag, mga sindikato na bangag. O sige, kasi supposedly 50% ang ibabayad ninyo, nakatipid kayo ng 12.5%, that's 37.5%. O sige, ang 10% o 20%, ibigay mo sa akin. Ganun kasi ang laro ng mga sindikato eh. Nakatadyo sa table na yon, di ba? Doon sa tier 3. Okay? The shadow the tiers, 3 tiers of the shadow transshipment network. Okay? Then nakalagay ang Pilipinas. Okay. So, bonggang-bongga na naman, mga kababayan, dahil ang Pilipinas ay naka-flag na naman sa Amerika when it comes to mga illegal activities. Grabe. Sana nga, dukutin na lang si Bangag, no? Diba? Imaduro na lang ni Trump si Bangag kung pwede lang. Okay? Kung pwede lang, imaduro na lang niya yan para matapos na yung kahirapan ng Pilipinas. Ikulong na si Bangag. Dahil ang dami namang ninanakaw ng hayop na yan. Right? So, mga palangga, ang malupit dito, paulit-ulit, okay? Paulit-ulit na binabanggit ng Amerika ang Pilipinas dito sa page 11. Tingnan natin, 11. Ay, no. 9 yan. 9, page 11. Here we go, page 11. Okay, this is page 11. Ayan na naman ang Pilipinas. Page 11, this one. Alright. Functional architecture of the Shadow Transshipment Network. Ayan, nangunguna sila. Okay? Southeast Asian micro hubs. Light assembly, exporting, processing, zones, relabeling, and re-export of China-linked goods. Ibig sabihin, ginagawang hub ang Pilipinas, ayan, yan na, relabeling binanggit na natin kanina. Ayan, ito ang illustrative countries na binabanggit. Bangladesh, Cambodia, Laos, Philippines, and Sri Lanka. Sabi ko sa inyo, hindi yan mangyayari kung hindi babasbasan ni Bangag. Diba? Hindi yan mangyayari, mga kababayan, kung hindi papayagan ni Bangagstra, okay, ang transport. Kasi mga in-appoint niya mga special envoy, mga Chinese. Hindi nga natin alam si Michael Ma kung Pilipino ba o Chinese citizen. Yung pinakita natin kanina. Di ba? Ngayon, bakit ganyan? Okay? Bakit tinutuligsa ng White House ang mga criminal activity ng mga ganyan? Kasi alam nila na marami talagang, alam mo, syempre,
Mga bilateral chuchu na yan, formality lang yan. Pero alam ng gobyerno ng Amerika na si Bangag ay nasasangkot sa pangawat. Okay? Pangawat, lahat, addictus. Ha? Ngayon, sinasabi dyan sa article, kung babasahin, yung haba lang kasi hindi natin mababasa. So, pumupunta daw itong mga exporters talaga, katulad ng Vietnam, Pilipinas, Laos, pumupunta sila dyan para makipag-usap, makipagsabwatan dyan sa mga gobyernong tiwali. Yan ang katotohanan. Okay? So kung sakali, mga kababayan, na mahuli yan, let's say for example, talagang inano ng Amerika talaga, titingnan nila, ano tong mga produkto na ito. O, kunyari, pagdating dito sa LAX, dito sa port, sa Los Angeles, okay? At malaman nila na galing sa China. Do you think ang Pilipinas, ang Amerika, ay palalagpasin yan? Ang maapektuhan yan yung mga maliliit na exporters, maliit, malaki, yung mga nagninegosyo na mga legitimate exporters na hindi naman sila kasabwat ni Bangag. Right? So baka instead of 12.5%, ay papatawan na naman tayo. Kasi syempre, makikita nila yan, from anong kampanya tong isang trailer na ito o isang container na ito. Diba? Ano itong mga produkto? Teka, let's say for example, certain product na wala namang produkto na ganito sa Pilipinas. Ito ay originally tumutubo lang sa lupa ng China. Yung mga ganon, di ba? So yan ngayon ay parusa na naman sa inyo, sa Pilipinas. Kasi imagine mo, kunyari maggalit ang Amerika, teka na, may na ano kami dito. May nasakote kami. Nakalagay pala dito si Tichico, si Michael Ma. Okay? Sino pa? Si Maynard, no? I'm just giving you an example. Mag-inimbestigahan. Sino ang nasa likod nito? Sino ngayon ang maghihirap? Yung mga exporter na yan, mga sindikato, hindi naman yan maapektuhan. Ang maapektuhan, yung what? Ang mga maliliit na manggagawa sa Pilipinas. Papaano? At kami rin dito na consumers. Actually, kasi tataas din yung nila, di ba? Tataas din yung ano tawag dito? Ay, no. Yung, dito na ako. Pilipinas o Amerika. Sa Pilipinas, kasi yung mga nagtatrabaho, di ba? Let's say yung mga laborer. Okay, kung pinatawan na naman kayo ng 50%, maapektuhan kayo, baka i-charge sa inyo. Kasi, ang sindikatong Bangag, mga kababayan, ay wala nang ginawa kung hindi ipahamak ang Pilipinas. Ang sindikatong Bangag, walang ginawa kung hindi makipagsabwatan sa Bureau of Customs. Hindi papasok ang mga produkto sa mga port natin o panghimpapawid, dagat, backdoor, whatsoever. Hindi papasok ang mga produkto na mga illegal kung hindi sasabwatin ang Bangag na administration. Tandaan ninyo, si Marcos Jr., si Satanas ang promotor ng hoarding, si Tambaluslo, sila yan. Hoarding, smuggling. Grabe. Diba? Remember the sugar order number 4? The rice cartel, the sibuyas cartel, sindikato na sa sibuyas na yan, sibuyas smuggling. Hindi makakapasok ang mga malalaking exporter kung hindi papayagan ng gobyernong Bangag. Right? So ano mangyayari sa atin ngayon? Maaari yung mga nagsisimula pa lang ng mga exporters ay hindi naman ganun kalalaking negosyo, ay haharangin ng Amerika yung kanilang mga dineliver dito, ipinasok ng mga produkto dito na wala sila matatanggap ni piso. Okay. Mga punyeta kayo nakikipagsabwatan kayo sa mga illegal exporters etong sa inyo. Kukunin namin ngayon yung produkto ninyo. Sino maapektuhan? Pilipino pa rin. Ano pa ang lulusutan niya ng mga Bangag? Right? Ito naman kasi si Lolo Trump, di pa niya imaduro si Bangag at ikulong na dito sa Di ba? Ikulong na yung hayop na yan. Di ba? Kung kaya kay Maduro, kaya din kay Bangag. Mga palangga, what do you think? Papadukot ko na ba kay Lolo Trump si Bangag? Sabi ni Lorma, hindi katakataka yan, palangga, scammer na trademark nila, di ba? Yes! Sindikato naman talaga si Bangag. Sabi ni Almir, oh my God, ang payat mo na Madam Maharlika, hindi naman masyado.
Oo nga, no? Tulis ngayon. Ano tayo ngayon? Para tayong kayog ngayon, no? Do you like my glasses and everything? Alright. So ngayon, yes, Delia, wala nang iba yan kung hindi si Lisa Tanas. Okay, tignan natin. Ang haba nito, basahin niyo, interesting. Okay? Binasa ko lang dyan yung 9 at saka 11 kasi ilang page yan. Ayan o, 25 pala, 25 pages. Ayan o, the biggest, the greatest, or the great transshipment scam na kinasasangkutan na naman ng ating bayan. Lahat na lang ng pagsindikato nasa bangag administration. Yeah, apektado talaga kayong lahat yan. Imagine mo pag nahuli yan, and I hope mahuli ng mga bangag. Alam nga naman, actually pabor yan sa amin, sa amin dito, sa Amerika. Kaya nga pinoprotektahan kami. 'Di ba? Pinoprotektahan ng gobyerno ang aming trade, ang aming ekonomiya, na sana yung mga locals dito, yung mga manufacturing. Alam mo, may mga bumabalik may mga made in America na mga produkto, hindi na lang made in China. Although mura talaga kasi ang labor sa China, kaya naman maraming tumatangkilik wherever you go. Tumingin ka ng kutsara, baso, kutsilyo, kung ano-ano, kortina, lahat made in China, damit, di ba? Kaya okay lang talaga na patawan ng ganung klaseng tarif. Pero ang pakikipagsabwatan ng Pilipinas, I will say the Bangag administration, hindi niya nagulat ba kayo? Nagulat ba kayo? Di ba hindi naman kayo nagulat? Tignan nyo na lang yung mga nagtitinda sa Divisoria. Ang daming nagtitinda. Bata pa lang tayo sa Divisoria ng mga Chinese na mga undocumented na hindi pa marunong mag-Ingles. Na kahit konti lang. Ang tatapang pa ng mga yan. Di ba? Namimili ako sa Divisoria Ganon. Kunyari, tawad ka. Ganon yan sila maglista How much? How much? Isusulat nila. Tapos sasabihin mo, kunyari 50 pesos. Pwede 30. No. Gaganunin ka pa. Tama ako, mali. Mga illegal alien yung iba dyan. Bakit sila nakakapasok? Bakit nakakapasok yung mga yan? Nakapasok ba sila dahil magaling lang sila o may document sila? Ang iba dyan, pumapasok kasi nagbabayad sila sa Bureau of Customs. Kaya ang kalaban talaga ng Pilipinas ay ang gobyerno. Right? I don't know kung ano na itsura ng ngayon, Ano na itsura ng Divisoria ngayon. Namimiss ko ngayon Divisoria. Diyan ako namimili ng mga paninda ko dati nung ako ay bagets pa. So, bagets pa naman tayo ngayon. Naalala nyo, Ma'am Marivic? So, yan ang mga eksena ngayon na kinasasangkutan na naman ng ating bayan. O sino sisihin ninyo? Di si Bangag. Si Lisa Tanas. Right?